Gandang hapon sa ating lahat. Ito nga pala si Jonard Cabe ng Cabe Bonsai Pot Vlog. Dito na naman po ako sa inyo. Magandang umaga. Medyo mahangin po dito sa atin kasi mayroong low pressure or bagyo. Medyo makulimlim po ang panahon ngayon. Malakas pa naman yung hangin. Kaya dito ko sa ating bonsai para makita natin kung ano ang dapat gawin or ibababa ba natin sa lakas ng hangin. Pakita ko sa inyo itong aking tugas bato. Ito po ay hiningi ko lang sa aking kaibigan na Chinese na mahilig mag bonsai. Siya mahilig mag-exhibit pero isang beses pa lang po ako nakarating sa kanya or isang beses pa lang po nakapunta sa mga bonsai materials. Dito po tayo sa aking tugas bato. Hiningi ko lang po to sa kanya. Ang hiningi ko po sa kanya ay mga sanga lang, maliliit pa po, halos ganito pa lang kaliliit. Ito ay na lang, cuttings ko na po ito, hindi na to galing sa kanya. Kaya po yung hiningi ko sa kanya ay malabraso na po kalaki. Ito hindi po mahirap palakihin kasi madali pong tumubo. Itusok mo lang po ito sa lupa, tutubo agad. Kaya napakarami kong yung cuttings nito. Ayan po. Pagdating po sa ganito ay putol-putol lang po tayo. Ayan. Si gusto po pala ng mga ganito ay nakaka-order po nito ay online. Galing pa po ito ng Indonesia. Pinakamaganda po niyan ay putulin natin dito. Pruning natin dito kasi ito po ay hindi ko to hinahayaan. Itutusok ko lang po ito sa lupa, buhay na naman. Kaya isit aside lang po natin yan at pagpatuloy natin yung ating pagkakatings. Kaya tuwang-tuwa ako. Alam nyo po, napakahirap maghanap ng materials po ng tugas pa to kasi po ito po ay galing pa pong Mindanao. Ang karamihan po nito galing pong Mindanao. Halos po may 3 branch po ko dito. Depende po sa atin kung may babawasin pa tayo. Kaya hayaan po muna natin yan. Itong mga driftwood na po. Kaya po itinaas ko po ito kasi ang nag-aalaga na po nitong bonsai ko sa baba yung rabbit ko. Siya pong may gawa nito. Siya po ang salary niya. Itong ganito. Yung driftwood na to, siya po may salary niya. Pinakain niya po yung balat. Kaya po ang ginawa ko, tinaas ko muna. Kasi nasa mababa lang po ito dati. Ayan po, sa pagbubonsai nga po pala, tanggalin niyo po yung pinakamaliliit na malabas na branch or sanga. Kasi hindi po natin kailangan yan. Para hindi na po makabawas sa atin nutrients dito sa atin. Ganyan po yan. Tapos ito, pabulin natin to kasi dapat po dalawa. Putulin po natin to dito. Lagyan natin ng hindi po putol na putol. Yung mga distansya po kahit konti kasi ito mabubulok po itong sa unahan. Tutubo siya ulit. Parehas po nito. Mayroong kunti po siyang natitira. Ito po ay titignan natin kung alin ang maganda. Kasi ito pong isang ito pwede gawin natin effect. Kaya dito muna tayo magpupokus sa ibaba. Pwedeng 3 ang gawin natin na branch niya. Tingnan nyo po ito kapag ganyan. Pupulok po siya. Kailangan balatan. Akala ko hindi ako magkakaroon ng ganitong materyales. Galing pa po ito sa online order in-order namin. Pin-order ko sa ko kasi siya mayroong account. Mura lang naman po ito. Nasa 500 plus. Kasi siya na. Medyo nahihirapan tayo kasi wala tayong kalahawak ng cellphone. Baka mamatay itong possible na sanga.
ito po ay nag-brown na ganito, kagaya nito, putol na rin tayo. Huwag po natin hayaan, kung gusto mong palakihin, okay lang, hayaan mo munang magsibol siya, parehas nito, kasi pampalaki po yan ng branch niya. Kapag hinayaan mo siya, lalaki po yung branch agad. Pero kapag putol ka ng putol, matagal. Kaya ang ginagawa dyan, depende po sa gusto mong gawin sa pagpuponsay. Kapag kailangan nyo pong palakihin, kagaya nito, papalakihin, hayaan po natin ito, tanggalan lang po natin ang dahon, pero yung branch niya ay huwag nating puputulan ng talbos. Huwag po, hayaan po natin hanggang sa makuha na niya ang laki niya. Ganyan lang po yun. Ito po ay binabawasan ko ng mga dahon para mas madali pong lumaki yung kaya mga branches niya. Alam niyo po, isa po ito sa pinakamagagandang bonsai materials, ang tugas bato. Kasi po napakaliliit ng dahon nito. Mas maliit pa po ang dahon nito kaysa sa bantigi. Pag ito ay na yung bonsai niya. Kaya isa po ito sa napakaganda. Nag-uumpisa pa lang po tayo maggawa ng bonsai dito sa tugas bato, kasi alam nyo na po, mahirap ang materialis nito. So ganito, nag-uumpisa po ako sa cuttings. Siningi ko lang pong cuttings. Okay na po. Ang sunod po natin gagawin ay dito naman sa kanyang ugat. Gusto ko kasi yung ugat niya ay malapad, ay hiwa-hiwalay. Paano kayo magpapawiyaks? Ayan po, tingnan natin. Kahit dahan-dahan po nangyari, naputol. Hayaan ko lang yan. Mamaya didikit pa yun pag hindi hinangin. Kaya medyo sensitive pa po yung kahit nagtatanggal lang tayo na damo sa mga butong kamay. Kailangan dapat natin kung bawasan din. Ayan, tinanggalan muna natin ito. Grip wood. Kaya di ko muna ito papaulanan para matuyo. Wala po kung panglagay dito na gamot yung tinatapal nila. Isa pa po yun sa ating order. Karoon na rin ng bonsai materials ng tugas bato. Alam nyo po, napakamura lang ng ang materials na ito. Pag materials pa po, kakabili yung hindi pa tubo, yung mga bagong hand ay napakamura lang po. Kapag nag-order ka sa online, marami pong ganito sa online, mga maliliit lang, kasing taas lang ng ganito, pero malalaki yung katawan niya, at saka may mga drip food. Bibilin mo lang po yan ng 300 to 400. Tapos yung magaganda naman may 1,000 up to 3,000. Tapos yung medyo may kagandahan na may potential na kay 5,000 na po. Ganyan po mahal po yung materialis ng tugas. Pero pagdating po sa pinakamaliit, mura lang po, kasi yung hiningian ko nito, meron siyang in-order 10 piraso or 7 yata yun, 7 piraso po. Maliliit lang, nakita ko po yun, pinakita niya sa maliliit lang. Ang pinakamura niya po ay 400 plus hanggang sa 3,000. Ano po yung hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat sa buong suporta nyo. Please subscribe my YouTube channel, and God bless po sa ating lahat. Thank you. Ito nga po pala yung ating star apple. Pasilip natin. Meron na po siyang sayon. Ayan po. Mahirap po kasi makita, malabo yung plastic. May sayon na po siya. Antayin po natin na dumami po yan para makadevelop siya. Ayan. Meron na po siyang mga sayon. Sa taas. Ibig sabihin na po,
nadidevelop na po siya magbuhay. Ayan po. Tapos pinutulan ko na po dito sa kanto. Tinanggalan ko na ito ng ano para makasingaw na po siya. Sana tuloy-tuloy na po ito. Ayan, may malaki na pong sayon sa likod. Ayan, buhay na po siya. Pero matagal po yan. Antayin po natin ng 1 buwan bago tanggalin natin to. Tapos hayaan po lang natin na maging green yung dahon niya. Tapos dapat hindi magalaw kasi yung ugat niya ay nagde-develop. Matagal pong pag-develop ng ugat, baka mga 3 months ganyan po bago mag-develop po yung ugat. Ugat po yan, sobrang lambot pa kaya hindi pwedeng magalaw kahit kundi. Kasi pag nagalaw po namamatay po yung bonsai materials. So, maraming salamat.